Yo, what's up, Rock Guard in the house, yo. Nandito na naman ang bantay ng hip-hop at ngayon ay nanonood ka na naman sa Rap Guard TV. Yo, ang kumanta ng tala, yeah. His name is Kawayan. So ano pa natin mga katropa? Let's go! Sa tuwing ikaw ay pinagmamasdan ko mula sa malayo, may kung anong nararamdaman ng aking puso. Ito'y biglang gumaan, may kakaibang kalakip dahilan kung bakit iniisip, pinipilit makalakip at maisagawa ang aking ninanais na ipadamang labis. Kung gaano kahalaga ang nararamdamang parang talang tumaba sa langit. Alright, Rock Guard in the house, yo. Bantay ng hip-hop. Kasama natin ngayon ang pinaka-abangan nyo, si Kawayan. Alright, pare, tanong lang namin, paano ka nag-umpisa mag-rap? Nag-umpisa ako mag-rap lang dahil sa kuya ko. Narinig ko po yung mga collection niya ng yung mga cartridge niya. Yung Dr. Dre Doconics, Snoop Doggy Dogg, saka marami pa yung WA, yun. Kaya napuso rin ako mag-rap-rap sa umpis yung mga yan. Sino nag-influence sa'yo sa rap music? Sa rap music, marami. Pero kaya ng sabi ng iba, kung sa namin, hindi ko tatanggil. Kasi talaga naman pinakinggan ko, Billy Bone. Actually, majority lahat buong bands. Pero may isa ka doon, pinaka-secret ako, pinaka-idol ko. Hindi ko mapakita kung sino akin lang yun. Sorry. Ano ibig sabihin ng pangalan mong Kawayan? Kawayan ang dahil sa pag-ibig. Hindi, Kawayan dahil matalik na kaibigan. Ako'y tinawag na social kasi yun eh. Kaya yung R, nagiging W sa mga social niya. Kasi Kawayan. Kaya Kawayan, hanggang sa gawin, kulitan ng mga tropa. Tinawag ako noon, kaya pinasagan tuloy ako ng Kawayan. Kung bibigyan ka ng pagkakataon na makakolab ang isang rapper, sino yun? Bukod kay Andrew E, kay Francis M, at kay Glock 9. Napakaraming pwede eh. Actually, yung tatlo sana pwede, pero marami. Tsaka, honestly, sa ngayon, kung wala si Andre, wala si Francis M, wala si Glock 9, marami, siguro, ayun, Looney, Ron Henley. Sobrang dami, isa lang siguro sa natataon ngayon. Pwede, kay Shanti. Anong pinagkaiba ng rap music noon sa rap music ngayon? Sobrang malaki ng pinagkaiba yan, no? Pananaw ko to kasi sa pananaw ko, ewan ko sa pananaw nyo, pero sa akin, sobrang laki kasi yung knowledge ng rap dati, ibang-iba siya ngayon. Ngayon kasi, dati kasi talagang powerful yung music, powerful yung rap, talagang sandata yun. Yun yung pangtanggal, manipula. Wala kang power physically, pero may power ka through words. Kasi yun lang yung talagang makaka-brainwash ka para magkaisang lahat, ginagamit yung salita. Kaya yun, tulad ng sa mga negro dati, Freedom Swing, pinagyan na ng mga kalansin, rap, hanggang si Apple ka ba ang bata, yung mga pioneer na rap. Tapos sa nowadays, sa mga rap na yun, medyo hindi na fight music eh. Nagagamit na lang sa entertainment, hindi na ganun ka deep ang meaning, hindi na ganun ka naramdaman yung mga salita, yung message niya, hindi na ganun kalutong, kalaman. At saka, ewan ko yung kanina, yung message ko ng intro, ganun yun eh. Iba yung nakikita ko, iba rin ang naririnig, ganun. Kumbaga, yung definition talaga ng noon at ngayon. Sabihin natin na astig ako sa noon kasi yung love ko nandun pa rin eh. I mean, minahal ko yung culture, hindi dahil sa culture, hindi lang rap music culture, minahal ko hindi dahil sa hindi dahil sa gusto kong itaguyod yung sarili ko, kundi talagang naiintindihan ko kung ano yun. Tapos, yung rap ngayon, kumbaga, ito, respect pa rin ako sa mga musician ngayon. Wala naman akong inano, pananaw ko yun. Pananaw ko lang ako kung ano dibirate ko sa ngayon ito. Kaya ayun ang pananaw ko. Sa mga naisulat mong kanta, ano yung pinaka-paborito mo? Halos lahat naman, minahal ko yun eh. Kasi siyempre pinapalagaan ko. Pero may magsulat din ako na talagang nakakaya. Pero dun tayo sa mahal ko. Siguro yung ang lambing, ewan ko lang kung na-check nyo, pero may kanta. 10 PM ng gabi, marunong niya ako mag-beat, paano.
basta lang sinakto ko. Hindi ko na sinulat, freestyle na lang. Maikli lang yung kanta ninyo. Actually, panalangin yun. Check nyo na lang, nasa YouTube yun. May naglabas, hindi ako. Pero ang lambing ko, panalangin yun. Yun ang pinaka-paborito kasi. Yun. Tiyak na, hindi siguro. Ito, last na. Sa tinagal-tagal mo nag-rap, ilan na naging chicks mo? Walang dinay-dinay, totoo lang, madami, pero konti minahal. Yeah. Pero hindi ko pinopromote yung magmahal kayo ng marami, masama yun. Ibig sabihin magparami ng babae. Masama ang magmahal ng marami, yung pala tama, kasi isa lang naman kami naman. Kaya ngayon, may mahal ako. Tsaka yun. Alright, may aabangan ba kami kay Kawayan this 2019? Hopefully 2019 meron na ilalabas kasi ngayon kung ewan ko, meron akong mga nilapag na samples lang, hindi ko na ilahat pero for sure ang anak ng Jensen kasi may kagrupo na solo, hindi ako individual kundi solo, as a group may anak ng Jensen, meron yun. Pero kung solo meron lalo. Pero hindi ko alam kung mauuna yung anak ng Jensen o yung sarili ko kasi yung sa solo kasi mukhang ang anak ng Jensen aabangan yun. Pero pares lang yun, ako nandun. Kaya yun. Alright, Kawayan in the house, yo. Bantay na hip-hop, rap guard in the house. Peace out. Thank you. Gusto ko Salamat. grab ang opportunity mag-thank you kayo. Thank you. Rap guard. Thank you. Support yung music namin. Yeah.